Kamusta mga kababayan? Medyo mahangin yan. Uy, pwede ba ako umupo dito? So, habang ako nandito sa park, mag-usap-usap tayo. Kasi isa sa mga pinakamadalas ko nakikita sa komento ngayon ay ito. Totoo po bang madami nang umaalis sa Canada? Bakit parang ang daming nagpo-post na pauwi na sila? May future pa ba sa Canada? At alam ninyo, magandang pag-usapan natin ito dahil maraming impormasyon ngayon ang lumalabas sa social media. Minsan may nagsasabing wala ng pag-asa sa Canada. Minsan naman may nagsasabing maganda pa rin ang buhay dito. Pero dahil mahangin, nalalaglag ang cellphone ko. Kaya hahawakan ko na lang. Pero ano ba talaga ang katotohanan? Sa video ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang dahilan kung bakit maraming tao ang umaalis sa Canada. Ano ang mga hamon na kinakaharap ng mga immigrants at kung meron pa bang opportunity para sa mga gustong mag-stay o pumunta rito. Una sa lahat, gusto kong linawin na hindi naman ibig sabihin na wala ng opportunity dito sa Canada. Ang nangyayari ay maraming mga dumating noon ng mga nakaraang taon bilang international students, temporary foreign workers at open work permit holders ay nasa punto na ngayon kung saan mag-e-expire na ang kanilang legal status. Noong panahon ng labor shortage at pagkatapos ng pandemic, maraming tao ang dumating sa Canada. Ngayon, nagsimula ng higpitan ang ilang immigration programs at work permit renewals. Kaya, natural na may mga taong kailangang umuwi. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil yun yung legal na process. Reason number 1, bakit umaalis ang mga tao dito sa Canada? Mataas ang cost of living. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. Malaki na kasi talaga ang itinaas ng gastusin. Yung renta sa maraming cities ay sobrang mahal. May mga families na halos kalahati o higit pa ng kanilang kita ay napupunta na lamang sa rent. Dagdag pa rito ang groceries, gasolina, insurance, utilities, cellphone plans, childcare. So kapag pinagsama-sama mo lahat, talagang mabigat yan. May mga taong nagsasabing kumikita naman sila ng maayos, ngunit nahihirapan pa rin silang makaipon. At para sa ilan, mas makabubuti pang bumalik na lang sa kanilang bansa kung saan mas mababa ang gastusin at mas malapit sa kanilang mga families. So, reason number 2, mahirap makahanap daw ng trabaho. Pero ito, depende ito sa industriya. May mga sektor pa rin na nangangailangan ng manggagawa. Pero marami ring tao nagsasabing mas mahirap na makahanap ng trabaho ngayon kumpara nung mga nakaraang taon. Maraming bagong dating, maraming naghahanap ng parehong posisyon at sa ilang lugar, mataas ang competition. And that's reality. Dahil nga sa dami na nagpupunta rito. May mga tao na nagpapasa ng dose-dose ng resume bago makakuha ng interview. Ikaw ba kabayan? Ilang resume ang naipasa mo bago ka nakahanap or bago ka natawagan para sa interview? May ilan na overqualified. May ilan naman na hindi akma ang kanilang experience. At may ilan na simpleng hindi tugma ang kanilang background sa kasalukuyang demand ng market. Reason number 3, immigration pathway challenges. Maraming temporary residents ang umaasa na magiging madali ang pagkuha ng permanent residency. Ngunit, habang tumatagal, nagbabago ang mga requirements. Nagbabago ang immigration targets. Nagbabago ang points system. May mga taong ilang taon nang naghihintay ngunit hindi pa rin nakakatanggap
ng invitation. May iba naman na kulang ang points. May iba na naubos na ang oras bago makumpleto ang kanilang requirements. Dito nagsisimulang maramdaman ng ilan, syempre, natural lang naman ito, yung kanilang frustration. Reason number 4, homesickness at mental stress. Ito ang dahilan na madalas hindi na pag-uusapan. Hindi lahat ng umaalis ay dahil sa pera. May mga taong maayos naman yung trabaho. May sapat na kita. Pero nahihirapan sila emotionally. Kasi the reality is, iba pa rin ang pakiramdam kapag malayo ka sa family. Malayo sa magulang. Malayo sa mga anak. Malayo sa mga kaibigan. May mga special na occasion na hindi mo naibabahagi kasama ang mga mahal mo sa buhay. At para sa iba, mas mahalaga ang quality of life kesa sa laki ng kita. Reason number 5, pabago-bago talaga ang policies dito sa Canada. At hindi naman to secret na sa iba Talagang may pagbabago sa immigration policies nitong mga nakaraang taon. Nagkaroon ng mga limitations sa ilang work permit programs or sa permit programs. Nagkaroon ng mga pagbabago sa eligibility requirements at nagkaroon ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga applications. So ang result, may mga taong dating may malinaw na pathway, ngunit ngayon ay hindi na sigurado sa kanilang susunod na magiging hakbang. The ultimate question is this: may future pa ba dito sa Canada? Ito ang pinakamahalagang tanong. At ang sagot ko ay, oo naman, pero hindi para sa lahat. At hindi rin kasing dali tulad nung dati. Marami pa rin mga immigrants ang nagtatagumpay. Marami pa rin nakakakuha ng permanent residency. Marami pa rin nakakabili ng bahay. Marami pa rin nakakapagpatayo ng negosyo. Marami pa rin talaga kasing umaasenso. Kaya nga po, nag-i-interview ako ng mga business owners at yung mga pinagdaanan nila bago sila naging entrepreneur. Pero kailangan ng tamang expectations, syempre. Hindi sapat yung pangarap lamang. Kailangan mo ng plans. Kailangan mag-research. Kailangan ng preparation. Ang hindi nakikita sa social media, kapag may umalis sa Canada, ito yung madalas nagba-viral Kapag may nahirapan, mabilis kumalat ang kwento. For the content lang ba yun? Di ko alam. Pero marami pa din naman na yung tahimik lang na nagtatrabaho, nag-iipon, at unti-unting umaasenso. Hindi sila yung parating nasa social media kasi hindi naman lahat content creators Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng impression na puro negatibo ang nangyayari. Pero ang katotohanan, halo-halo ang situations. Oo, may mga umaalis, pero may mga nag-stay din. May mga bagong dumarating at may mga nagtatagumpay. Kaya, para sa mga nagbabalak pumunta sa Canada, kung plano mong pumunta sa Canada, huwag kang magpapadala sa hype or sa sabi-sabi lang. At huwag ka rin magpadala sa takot. Pag-aralan ang situation. Tingnan ang demand ng trabaho. Paghandaan ang budget. Magkaroon ng emergency fund. At siguraduhin na iintindihan mo ang immigration pathways. Ang informed decision ay mas mahalaga kesa emotional decision. At para naman sa mga nasa Canada na, kung ikaw ay nandito na at nahihirapan, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Maraming dumadaan sa parehong pagsubok. Minsan, kailangan lang ng bagong strategy. Minsan, kailangan ng additional skills. Minsan, kailangan ng mas mahabang panahon. At minsan naman, kailangan tanggapin
na baka may ibang plano ang buhay para sa atin. So, ang tanong, madami bang umaalis sa Canada? Ang simpleng sagot, oo, may mga umaalis, pero hindi iyon ang buong kwento. May mga nag-i-stay, may mga nagtatagumpay, at may mga bagong opportunities pa rin na dumarating. Ang mahalaga, hindi kung ano ang ginagawa ng ibang tao. Huwag kang mag-concentrate dun. Ang mahalaga ay kung ano ang pinakamabuting desisyon para sa iyo at sa iyong pamilya. Kayo kabayan, ano ang inyong karanasan? Sa tingin ninyo, marami bang umaalis sa Canada ngayon? At bakit sila umaalis? At kung bibigyan kayo ng pagkakataon, mag-i-stay pa ba kayo or uuwi na? Okay? Don't forget to leave a comment below mga kababayan kung nakatulong lalo na ang video ito sa inyo, and mag-subscribe din if you will. Give it a thumbs up. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, okay, just follow me for more information, more tips, more conversations like this to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay, at magandang araw po sa inyong lahat.